Malinaw na nakarating ang Royal Token sa tirahan ng General sa Runan City. Aabisuhan din ang palasyo tungkol dito sa loob ng kalahating araw. Ang eksperto ba na nanakit kay Xiaoyu ay maglalakas loob na magpakita. Mayroon pa akong 2 nakamamatay na strike card, 2 hindi nagkakamaling card, at 7 passive critical block card, pati na rin ang higit sa 4,000 merit points, kung saan ang 1,000 puntos ay gantimpala sa pagbabalik kay Xiaoyu, 1,000 puntos sa pagpatay kay Meng Kongxin, at 200 puntos sa pagdidisiplina kay Xiaoyu. Ang natitirang mga puntos ay nakuha mula sa pagdaan sa mga cultivator na hamarang sa daan, ngunit kulang pa ako ng 500 merit points upang mabili ang avatar, ang makapangyarihang 4 na quadrants. Ang paggamit ng 2 card laban kay Kongxin ay nangangahulugan na halos wala akong nakuha. Sa pagtingin dito, ang mga item card ay makapangyarihan, ngunit hindi ko magagamit ang mga ito ng walang dahilan. Ang Heavenly Writing ay na-activate noong inatake ako ng Brahmana Lullaby. Negatibo nito ang lahat ng epekto ng Brahmana Lullaby. Ito ba ang tinatawag na pambihirang kapangyarihan na nabanggit sa mga scroll? Subukan nating i-activate ito. Sa kasamaang palad, napalipat ko lang ang sarili kong Primal Chi. Ito ay isang teknik na malawakang ginagamit ng mga cultivator. Mukhang hindi ko magagamit ang pambihirang kapangyarihan na iyon. Ang pambihirang kapangyarihan na iyon ay tiyak na napakalakas upang ganap na negatibo ang Brahmana Lullaby na inawit ng napakaraming monghe. Merit points o Heavenly Writing, alin ang dapat kong piliin? Dapat ba akong sumugal sa isa pang lucky draw? Sa tingin ko, hindi ko dapat ipagsapalaran ang lucky draw. Masyadong mababa ang kasalukuyan kong antas ng cultivation. Dapat kayang tiisin ang function ng aking katawan ang mas malalim na antas ng cultivation. Kailangan kong itaas ang antas ng aking avatar sa lalong madaling panahon at pagbutihin ang antas ng cultivation nito. Gaano man kalakas ang mga item card, panlabas pa rin itong mga kasangkapan. Kailangan kong lumakas. Kailangan kong magbasa ng mas maraming oras para makapasok sa isang estado ng pag-aaral. Sa gayon, nagsimulang bumigkas si Lasho na parang bumibigkas ng tula. Mabilis na lumipas ang araw at naging gabi. Ang boses ng opisyal ay nakagambales sa kanyang pagmumuni-muni. Aking Panginoon, humiling ng pakikipagkita si General Zhao sa iyo. Hindi niya binuksan ang pinto ngunit nagtanong ng walang pakialam, ano yun? Nang marinig ito, nagsimulang sumagot ang general. Si Xiaoshu ng Runan City ay nagnanais na makipag-usap sa matandang Ginoo. Nagtataka ako kung may oras ka. Hindi, wala. Lumapit si Siyo Honor at sinipa ang aso. Pagod ang lolo ko. Sino ka sa tingin mo? Tanong niya. Binibini, ito si General Zhao ng Runan City, sabi ng opisyal. Wala akong pakialam kung sino si General Zhao. Kahit na si General Li o General Wong ang narito, hindi ako papayag dito. Pagkatapos niyang magsalita, umabot sa kanyang mga tainga ang boses ni Lasho, papasukin mo siya. Nang marinig ito, sumunod si Siyo Honor at tumigil sa paglaban. Pagkapasok sa silid, yumuko si Xiaoshu bilang paggalang. Ako si Xiaoshu ng Runan City. Sana'y mapatawad mo ako sa aking pagiging bastos kanina. Sa isang kalmadong ekspresyon, nagsalita si Lasho. Sabihin mo ang iyong pakay. Nang marinig ito, pinatatag ni Zhao Shua ang kanyang isipan. Narinig ko na ang Royal Token ay nasa iyong mga kamay, matandang Ginoo. Maraming taon na ang nakalipas, ang token ay nasa pag-aari ng kanyang kamahalan, at maaari niyang pakilusan ng Imperial Guards ng kabisera. Ang token ay ang representasyon ng kanyang kamahalan. Pagkatapos, nawala ang token. Uulitin ko, sabihin mo ang iyong pakay. Ang pahiwatig ni Lasho ay ang lahat ng sinasabi ng kabilang partido ay walang kabuluhan. Nang marinig ito, agad na namula ang mukha ni Xiaoshu sa kahihiyan. Kung gayon, didiretso na ako sa punto. Matandang Ginoo, pakisuyo, ibigay mo ang Royal Token. Gusto mo ang token? Malamig siyang sinulyapan ni Lasho. Hindi ako nangangahas na hingin ito mula sa iyo. Sigurado akong hindi ka ordinaryong tao para mapasa iyo ang Royal Token sa loob ng maraming taon. Narito lang ako sa ilalim ng mga utos. Nang marinig ito, tinanong siya ni Lasho kung sino.
Nag-alinlangan siya sandali bago dahan-daang nagsalita, hindi ako sigurado tungkol doon. Gayunpaman, ang taong iyon ay isang eksperto mula sa palasyo na may malalim na antas ng kultibasyon. Dumating siya na may utos, kaya wala akong magawa kundi sumunod. Kung gusto niya ang royal token mula sa akin, sabihin mo sa kanya na kunin niya ito mismo. Nang marinig ito, malinaw na nagulat si Xiao Shua. Matandang Ginoo, bakit kailangang magkaroon ng ganoon? Alam kong mayroon kang pambihirang antas ng kultibasyon, ngunit ang pag-insulto sa isang mataas na opisyal mula sa palasyo. Sa puntong ito, hinawakan lamang ni Lasho ang kanyang balbas at walang sinabi. Nang makita ito, naramdaman ni Zhao Shua na may pag-asa pa rin at gustong magsabi ng iba pa, ngunit pinutol siya ni Lasho sa pamamagitan ng pagkaway ng kanyang kamay, paalisan sila. Nang marinig ito, kinuyam ni Xiu Honor ang kanyang mga kamao, lumapit ng nagbabanta, at umungol, umalis ka. Nang makita ito, hindi niya napigil ang makaramdam ng kaunting kawalan ng pag-asa at tumalikod upang umalis ng malungkot. Ang batang babaeng ito, napakataray niya. Bakit siya napakaiba sa kanyang lolo? Sandali, ang matandang Ginoo ay isa ring kakaibang tao. Habang papalabas na siya ng silid, biglang tumunog ang boses ni Lasho, sino si Xua Ping? Bago siya makasagot, pumasok si Jian Haijin at inunahan ang sagot, syempre, siya ay isang tao mula sa palasyo. Hoy, Ginoo, nagkita tayong muli. Matapos batiin si Zhao Shua, dumiretso si Jian Haijin kay Lasho, yumuko ng may paggalang, at sinabi, nagbibigay pugay sa master. Sinulyapan siya ni Xiu Honor, napakawalan Jia. Nang marinig ito, tumawa si Jian Haijin, hindi ka mabubuhay kung hindi ka walang hiya. Nagmadaling sumunod si Xiao Shua, kaibigan ko, ano ang tawag mo sa matandang Ginoo kanina? Nang marinig ito, sinuri siya ni Jian Haijin, Master, ano pa? Sa iyong kasuotan, tiyak na isa kang tao mula sa palasyo. Nakikipag-usap ka sa master ng napakatagal, ngunit hindi mo alam na siya ay isang nakatatandang mongheng Budista. Pagkatapos niyang magsalita, dumating ang boses ni Lasho, Jian Haijin, may ilang tanong ako para sa iyo. Nang marinig ito, agad siyang yumuko ng may malawak na ngiti, itanong mo, Master. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Sa sandaling ito, lumapit si Agar kay Zhao Shua at may ibinulong sa kanyang tainga. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Xiao Shua habang may napagtanto siya. Nabulag ako sa katotohanan na ikaw ay isang nakatatandang mongheng Budista. Patawarin mo ang aking kamangmangan, Master. Nilutis ng Master ang krisi sa langit ng mag-isa at hinarap ang Temple of Great Emptiness. Para dito, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo, Master. Mukhang lumalala ang hindi pagkakaunawaan. Ayaw ni Lasho na, mapagkamalang isang mataas na mongheng Budista. Tumingin siya kay Jian Haijin at sinabi, napakatuso mo. Sumagot si Jian Haijin ng may ngisi, sinusubukan ko lang mabuhay. Huwag mo akong tuyain para doon, Master. Si Xua Ping ba ay mula rin sa palasyo? Patuloy na nagtanong si Lasho. Tama, si General Zhao rin, sa kanyang ranggo, sigurado akong nakakilala siya ng ilang tao mula sa palasyo, tama ba ako, General? Pagkatapos sabihin ito, sinundot ni Jian Haijin si Zhao Shua sa tabi niya. Agad na nabalisa si Xiao Shua, upang maging mas tumpak, si Xua Ping ay ang nasasakupan ng isang mataas na opisyal sa palasyo. Nang marinig ito, nagkaroon ng hinuha si Lasho. Ang lahat ng ito ay hindi na mahalaga. Sigurado akong may isang tao sa palasyo na sumusubok na kalabanan ang Evil Skype of Ilian. Si Lady Jade mula sa kanlurang rehiyon ang pinaghihinalaan ko. Hinala ko na may gumagamit sa kanya upang maghasik ng alitan sa pagitan namin, ngunit ito ay para sa hinaharap. Maraming eksperto, hindi ko ipagsasapalaran ang aking sarili dahil lamang sa isang restriction sa pangkukulam. Bago ako kumilos, kailangan kong maghanap ng paraan upang makaipon ng mas maraming merit points at pagbutihin ang aking antas ng cultivation. Jian Haijin, naglilinang ka ba ng escape technique? Nang marinig ang mga salita ni Lasho, nahihiyang hinawakan niya ang kanyang ulo. Humahanga ako sa iyong malawak na kaalaman, Master. Sa puntong ito, sumugod ang isang bantay sa pinto, kumpidensyal na ulat,
General Zhao, may ulat mula sa silangan. Ang ika-4 na kontrabida ng Evil Sky Pavilion ay umalis sa Jinting Mountain at patungo sa lalawigan. Nang marinig ito, dramatikong nagbago ang mukha ni Xiao Shua, walang silbi. Mas malakas mo pa bang masasabi ang bagay na ito? Mukhang pamilyar si Jian Haijin sa Evil Sky Pavilion, inaasahan ko na iyon. Ang ika-4 na kontrabida ng Evil Sky Pavilion, si Min Shirin, ay tuso at mapanlinlang, isang maliit na tao na nagbabago ng kanyang paninindigan sa kasamaan. Ang tungkol sa pagkukunwari ay pangalawang kalikasan sa kanya. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Siu Honor, kaya siya ang masama. Kumusta naman ang ika-9 na disipulo ng Evil Sky Pavilion? Hinaplos ni Jian Haijin ang kanyang baba at dahan daw ang nagsalita. Ang ika-9 na disipulo ng Evil Sky Pavilion, ang ika-9 na disipulo ay kahanga-hanga. Siya ang huling sumali sa pavilion, ngunit ang kanyang antas ng cultivation ay pinakamabilis na umunlad. Siya ay isang henyo ng diabolical cultivation. Sa kasamaang palad, siya ay. Sa kasamaang palad, ano? Sabihin mo sa akin, ang maliit na kontrabida ay kulang sa karanasan sa tunay na mundo. Nakakalungkot na siya ay kakaiba at walang pakiramdam ng kaayusan. Tiyak na siya ang magiging pinakadakilang kontrabida na magdadala ng kalamidad sa mundo. Pagkatapos niyang magsalita, napansin niyang nakatitig sa kanya si Siu Honor nang nagbabanta. Nang makita na mawawala na ng pasensya si Siu Honor, hamarang si Lasho para pigilan siya, tapusin na natin ito sa araw na ito. Sa sandaling ito, idinagdag ng bantay, General, ang kontrabida, nang dumaan ang kontrabida sa Qing Province, ay dumukot ng maraming babae. Nang marinig ito, yumuko si Xiao Shua at nagpaalam. Dahil ang Evil Sky of Villian's villain ay bumaba mula sa bundok, tiyak na may masama siyang balak. Pupunta ako at ipapaalam sa mga cultivator mula sa matuwid na sekta ang tungkol dito. Nagtaka si Lasho, si Ming Shirin ay palaging sumusunod sa mga pamantayan ng lipunan sa lahat ng oras. Talaga bang ginagawa niya ito? Habang iniisip niya ito, biglang tumunog ang ilang abiso ng system sa kanyang tainga. Ding, nakapatay ka ng isang magnanakaw na nakasakay sa kabayo. Nakakuha ng 10 merit points. Mga magnanakaw, hindi mga babae. Biglang, napagtanto ni Lasho. Nang makita na aalis na si Zhao Shua, humakbang si Jian Haijin at pinaalalahanan siya. Ang ika-4 na kontrabida ng Evil Sky Pavilion ay malinaw na papunta sa iyong lalawigan. Malamang na ang kanyang destinasyon ay Runen City. Nang marinig ito, bahagyang kumaibot ang bibig ni Zhao Shua, paano mo nalaman? Ipinaliwanag ni Jian Haijin ng may ngiti, ang scientist sa seremonya ng Chancellor's Grand ay ang ika-5 disipulo ng Evil Sky Pavilion. Isang miyembro ng Evil Sky Pavilion ang kinuha, kaya tiyak na magpapadala ang matandang kontrabida ng isang tao para kunin siya. Kailangan pa bang isipin iyon? General Zhao, ang ika-4 na kontrabida ay may malalim na antas ng cultivation. Noong umalis siya sa bundok noong nakaraan, isang paanan niya ang nasa nascent divinity tribulation realm. Matagal na iyon. Sigurado akong nasa daan na siya patungo sa 100 tribulations. Sino ang makakapigil sa kanya? Nang marinig ang mga salitang ito, nakaramdam ng sakit ng ulo si Zhao Shua, napakagulo. Bakit sunod-sunod ang mga problema? At mas magulo ang bawat isa kaysa sa nauna. Dahil narito ang isang Buddhist master, bakit hindi mo siya hingin ng maayos ang kanyang tulong sa halip na maglakbay ng malayo papunta sa palasyo para humingi lamang ng mga reinforcement? Nang marinig ang mga salitang ito, lumiwanag ang mga mata ni Zhao Shua. Kapatid, talagang matatalino ang mga salitang iyon. Master, nakikiusap ako sa iyo na tulungan ng Runen City na hulihin ang kontrabida na ito at magdala ng kapayapaan sa mga mamamayan ng Runen City. Nang marinig ito, medyo nawalan ng imek si Lasho. Kailangan ko bang itaas ang bandila ng hustisya para harapin ang sarili kong disipulo? Bukod dito, pinatay lamang ni Min Shirin ang mga magnanakaw na nakasakay sa kabayo. Hindi siya dumukot ng mga batang babae. Palihim siyang sinulyapan ni Siu Honor at pinigilan ang pagtawa. Hindi masyadong hinahaplos ni Master ang kanyang balbas noon. Bakit niya biglang nagkaroon ng ugaling ito? Nang makita na hindi siya sumasagot, muling yumuko si Zhao Shua bilang paggalang, Master,
tulungan mo kami. Kalmadong sumagot si Lasho, may sarili akong mga plano. See you Honor, ihatid mo sila palabas. Nang makita ito, nagawa lamang ni Zhao Shua na umalis ng nag-aatubili.